in between faith and doubt. Pinagdadasal mo ang isang bagay at may confirmation ka pa mula sa salita ng Diyos. Pero bakit kabaligtaran na nangyayari? Tila natatagalan ng sagot sa panalangin mo at sa tagal ay parang malabo nang mangyari to. Doubts are creeping in, but faith tells you to hold on. Kung ikaw ito ngayon, have you considered that God could be stretching your faith? In John 20 verses 24 to 29, mababasa natin ang experience ni Thomas na isa sa mga disciple ni Jesus. Excited na ibinalita ng mga disciple na nabuhay na muli si Jesus. Ngunit nagduda siya sa balita. Sa loob ng 3 taon, saksi si Thomas sa mga pangangaral at milagrong ginawa ni Jesus. Pero bakit pa rin siya nagduda? Maniniwala lang siya kapag nahawakan niya ang sugat ni Jesus? A faith that has not been tested cannot be trusted. Ayon yan sa James 1 verses 2 to 4. Sinusubok ang ating pananampalataya para sa ating kabutihan. Ang mga pagsubok ang nagpapatatag sa ating pananampalataya sa Diyos. At habang sinusubok tayo, alam din ni Jesus ang ating kahinaan. Kaya Jesus met Thomas when he was doubting. Matapos ang 8 araw mula nang matanggap ni Thomas ang balita, nagpakita si Jesus sa kanya at sinabing, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." There is a Thomas in all of us. Habang hinihintay natin ang katuparan ng pangako ng Panginoon sa ating buhay, susubukin din tayo. Susubukin kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Tutuksohin tayo ng pagkakataon na pagdudahan ng kabutihan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa gitna ng pagdududa, lumapit tayo sa Kanya. Jesus will meet us in our doubts. At tulad ni Thomas, masasabi mo rin sa huli, "Panginoon ko at Diyos ko." Let's pray. Panginoon, tulungan ninyo akong magtiwala habang hinihintay ko ang katuparan ng pangako ninyo sa aking buhay. Tulungan ninyo akong tanggalin ang aking mga alinlangan at duda. Dalangin ko ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Habang nakapikit, i-identify mo ang lahat ng tunog na maririnig mo. Hindi mo man nakikita ang pinanggagalingan ng mga tunog na to, pero naroon sila. Ganon din, magtiwala ka na kahit hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang lumakad ng may pananampalataya. Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Juan 20 verse 28 to 29. Ako po si Neo Rivera. God bless.